Sa buong lungsod, nagbabala ang isang red alert tungkol sa pinakamalaking bagyo sa loob ng 50 taon, at sinabihan ang lahat ng mamamayan na manatili sa loob ng bahay. Ang mga kalye ay puno ng takot at pagkalito habang tinitingnan ng mga tao ang madilim na kalangitan, nagtataka kung ito na ang katapusan ng mundo. Samantala, sina Jiang Lu at ang kanyang kaibigan na may pulang buhok ay mabilis na umaandar sa mga basang kalye sakay ng kanilang mga motorsiklo. Sumigaw ang kaibigan kay Jiang Lu na masama ang sitwasyon at nagtanong kung dapat silang manatili o umalis, ngunit si Jiang Lu ay tahimik at matamlay. Bigla, isang dambuhalang nilalang na parang paniki na may maitim na pulang enerhiya ang sumisid sa kanila mula sa kalangitan. Nag-react si Jiang Lu ng may galit, sumisigaw na naghahanap ng kamatayan ang nilalang habang nagpapatawag siya ng bowl ang apoy. Nagpakawala siya ng malakas na bagzo ng apoy sa halimaw, habang nagtataka ang kanyang kaibigan kung bakit sila inatake, dahil karaniwan nilang iniiwasan ang mga pioneer na kasing lakas ni Jiang Lu. Laking gulat nila, lumabas ang nilalang mula sa apoy ng may hiyaw, walang kahit anong pinsala. Napagtanto ni Jiang Lu nang may pagkataranta na hindi ito dahil hindi nasunog ang nilalang, kundi dahil agad itong nabuhay. Dahil sa sobrang lakas ng mga halimaw sa lungsod na ito, nagpasya siyang kailangan nilang umuwi kaagad. Bumalik ang eksena sa ilang oras na mas maaga, sa isang high-tech na control room sa Spiritual Energy Association. Sina Su Qingying at ang kanyang superior ay nasa isang pulong kung saan nagmungkahi ang isang opisyal na kailangan nila ng kanilang pinakamahusay na mga tao upang makipag-ugnayan kay Fang Yi. Habang tatalikod ang superior upang kausapin si Su Qingying, inabala sila ng isang alarm. Lumabas ang isang espesyal na babala sa pangunahing screen, na nag-aanunsyo na isang A-level anomaly ang darating sa sentro ng lungsod sa loob ng 24 na oras. At maraming nilalang na parang paniki ang nagtitipon na sa mga suburbs. Kinwestiyon ng superior ng asosasyon kung totoo bang A-level anomaly ito. At nag-aalalang nagpahayag si Su Qingying na kailangan nilang magpadala ng isang team kaagad at sasama rin siya. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan ang pinuno ng Destroyer Squad ay lumingon ng may takot sa isang higanteng bersyon ng halimaw na paniki na bumababa sa kanya. Nagmamadali siyang sumigaw sa kanyang communicator, itinatama ang ulat at nagbabala na hindi A-level ang anomalya, kundi S-level. Lumalaki ang malaking, anino na anyo ng nilalang. Ang mga kumikinang na pulang mata nito ay nanunood habang naghahanda itong sirain ang lahat. Lumipat ang eksena sa isang tahimik na distrito ng militar na may walang laman, futuristic na mga pasilyo. Sa labas, gayunpaman, nagaganap ang isang matinding labanan. Isang malaking kumpulan ng kumikinang na pula, parang paniki na mga anomalya ang umaatake sa isang military warship, na nagpapaputok ng isang malaking bagzo ng enerhiya bilang depensa. Sa gitna ng kumpulan, matinding lumalaban si Jiaolan, ang kanyang katawan ay parang whirlwind, habang ginagamit niya ang malalakas na lilang enerhiya na letigo upang hiwain ang mga alon ng anomalya na nilalang. Huminto si Jiaolan, pinapanood ang walang katapusang agos ng mga halimaw. Alam niya na hinahayaan siya ng kanyang natatanging kakayahan na hubugin at palakasin ang kanyang spiritual power. Ngunit patuloy na dumarami ang bilang ng mga paniki na may dark attribute. Pakiramdam niya ay sinusubukan nila siyang pigilan at ang kanyang mga sundalo sa paggawa ng isang mahalagang bagay. Bigla, isang batang lalaki na may blonde na buhok, na may kumikinang na dilaw na kidlat, ang lumapag sa tabi niya. Ngumiti siya, pinupuri ang kanyang lakas. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanilang masamang sitwasyon. Ang buong distrito ng militar ay hawak lamang ng ilang high-level na opisyal. Hiningi niya ang kanyang mga utos. Sinabi ni Jiaolan sa kanya na na-jam ang kanilang mga komunikasyon. Ginagawa itong imposibleng makipag-ugnayan sa sinuman sa labas. Inisip niya na ang ibang mga distrito ng militar ay nahaharap sa parehong problema. Dahil sa kalangitan na nagiging itim dahil sa kumpulan ng mga paniki, gumawa si Jiaolan ng isang mahirap na desisyon. Sumigaw siya ng kanyang mga utos, inuutusan ang 2 squad na manatili at ipagtanggol ang restricted zone anuman ang mangyari. Ipinahayag niya na ang lahat ng iba ay susunod sa kanya upang sirain ang linya ng kalaban at subukan makipag-ugnayan sa ibang mga puwersa ng militar. Nang maibigay na ang kanyang utos, siya, ang gumagamit ng kidlat na may blonde na buhok, at ang kanilang mga sundalo ay tumalon sa labanan, handang ipaglaban ang kanilang kalayaan.
Habang lumilipad sila patungo sa lungsod, nagkaroon si Jiaola ng isang nakakatakot na realisasyon. Sa pagtingin sa lungsod, na ngayon ay ganap na natatakpan ng dugo pula na kumpulan, naunawaan niya ang kanilang tunay na layunin. Ang huling target ng anomalya ay hindi kailanman ang military zone. Ito ay ang buong lungsod. Sa malakas na pag-ulan, nagmamadali ang mga mamamayan upang maghanap ng silungan. Sa isang hintuan ng boss, naghihintay ang live streamer na si Malala at isang lalaki, ngunit excited siya sa halip na matakot. Sinabi niya sa lalaki na ang kakaiba, malakas na ulan ay isang perpektong pagkakataon para sa isang sikat na stream. Nang may determinadong ngiti, sinabi niya na minsan kailangan mong makipagsapalaran para sa kahangahangang footage. Ang kanyang pagkasabik ay mabilis na naging takot. Sa susunod na sandali, isang anino, parang paniki na halimaw ang sumugod mula sa kadiliman at kinain ang lalaki. Habang nanunood si Malala, sumisigaw. Napuno ang hangin ng kaguluhan habang isang malaking kumpulan ng mga nilalang na ito ang bumababa sa kalye. Tumakbo si Malala para sa kanyang buhay, naririnig ang takot na sigaw na umiinom ng kanilang dugo ang mga paniki. Inabutan siya ng isa sa mga nilalang at inatake siya, at sumigaw siya na naniniwalang dumating na ang kanyang katapusan. Sakto nang aatakehin na ng halimaw. Isang maliwanag na asol na talim ng enerhiya na humiwas sa hangin, pinatay ang nilalang at iniligtas siya. Isang figure na napapalibutan ng asol na kidlat ang lumapag sa likuran niya. Ang tagapagligtas ay si Su Qingying, na nakatayo kasama ang dalawa sa kanyang mga miyembro ng squad na nakahood. Inalok niya ang isang kamay sa takot na si Malala, sinasabi sa kanya na ligtas siyang dadalhin ng kanyang mga kasamahan sa koponan pauwi. Habang tinutulungan ng dalawang miyembro ng squad ang natatakot na babae, nagbabala ang isa kay Su Qingying na dumarami ang bilang ng mga sea-level na anomalya ng paniki. At tila nag-i-evolve sila. Nang may galit na tingin, sinabi ni Su Qingying na kung alam nilang nag-i-evolve ang mga nilalang sa pamamagitan ng pagkain ng tao. Kung gayon kailangan nilang magmadali at ilagay ang lahat ng mga sibilyan sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang huling utos, sinasabi sa kanyang koponan na magkita-kita sa lugar na ito mamaya. Dahil ito ang lugar na may pinakamaraming anomalya. Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan habang inilalayo nila si Malala. Iniwan si Su Qingying na mag-isa upang harapin ang dumaraming paniki na kumpulan. Samantala, mataas sa itaas ng lungsod, tumalon si Fang Yi at lumapag sa isang bubong. Nakaharap sa isang malaking bersyon na may maraming mata ng anomalya ng paniki. Sa pagtingin sa walang katapusang kumpulan sa ibaba, nagulat siya na ang buong grupo ay nag-evolve. Ang kanilang kapangyarihan ay papalapit sa 3-star Ghost Axe Realm. Bilang tugon sa malaking banta, nagpapatawag siya ng isang maliwanag, nagliliyab na espada ng gininto ang apoy. Sa isang malakas na indayog, nagpadala siya ng isang malaking alon ng apoy na humiwas sa kumpulan. Sinunog ang isang malaking bilang ng mga nilalang kaagad. Gayunpaman, habang pinapanood niya, ang kanyang mata ay kumikinang na pula, at napagtanto niya na hindi pa tapos ang laban na ito. Naunawaan niya na iba ang anomalya na ito. Ang kumpulan ng paniki ay tila hindi mapatay, patuloy na naghihilom at nagpaparami. Ginagawa silang imposibleng sirain sa mga simpleng atake. Nakita niya na ang mga kumpulan ng mga nilalang na may dark attribute na ito ay lumitaw sa bawat masikip na lugar ng lungsod. Pakiramdam niya ay lumitaw ng sabay-sabay ang hindi mabilang na magkakaparehong disaster zone. At alam niya na ang paghahanap sa mga miyembro ng asosasyon sa kaguluhan ay magtatagal ng masyadong mahaba. Sa pagtingin sa lungsod, na ngayon ay natatakpan ng isang umiikot, madilim na ulap. Napagpasyahan niya na wala siyang pagpipilian kundi harapin ang mga kumpulan ng isa-isa. Nagpapas siya sa isang bagong estratehiya, itinaas ni Fang Yi ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang ultimate technique. Ang Limitless Dark World, isang malaking, umiikot na vortex ng liwanag at kadiliman. Ang vortex ng madilim na berdeng enerhiya ay sumabog mula sa kanya. At ipinahayag niya na ang mga anomalya ay magiging pagkain para sa kanyang spiritual flower. Habang sinisimula ng kanyang vortex na sipsipin ang kumpulan, naisip niya ang kanyang mga kakampi. Isang bisyon ng mga pioneer na tinipon niya sa kanyang bahay ang lumabas sa kanyang isip. Sina Lin Yiyi, Su Qingying, Zhang Xiaoya, at iba pa. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis.
Naniniwala siya na sa kakayahan ng kanyang pinsan at sa proteksyon ng iba pang mga pioneer. Dapat ay ligtas ang kanyang bahay sa ngayon. Ngunit naunawaan din niya na kung lalong lalala ang kalamidad, ang bangungot ay magiging totoo, at ang kaligtasan ay magiging halos imposible para sa lahat. Makalipas ang 10 minuto, lumalaban pa rin si Su Qingying sa isang bubong. Napapalibutan ng walang katapusang kumpulan ng masasamang anomalya. Nagngalit siya sa pagkadismaya, na pagtanto na gaano man karami ang sirain niya. Patuloy lang silang dumarating. Ang kanyang spiritual power ay mabagal masyado ang pagbawi. At nag-aalala siya na malapit na siyang maubusan ng enerhiya. Sandali rin siyang nag-iisip tungkol sa kanyang dalawang kasamahan sa koponan. Umaasang ligtas sila habang iniskort ang sibilyan. Isang bigla, takot na sigaw para sa tulong ang nagpatingin sa kanya sa kalangitan. Nakita niya ang isang malaki, siksik, at matinding bagyo. Nagtitipon ang mga pulang anomalya, bumubuo ng isang nag-iisang, nakakatakot na nilalang. Napagtanto na lumalala ang panganib, tumalon siya sa gilid ng isang gusali. Alam niya na kung patuloy na lalakas ang mga anomalya, malapit na silang umabot sa spirit creation realm. Dahil sa kalat-kalat ang kanyang koponan sa pagliligtas ng mga tao, wala silang sapat na kapangyarihan upang harapin ang bagong banta na ito. Lalo na ngayon na nagsimula ng umatake ang mga nilalang sa mga gusali. Nagpaputok siya ng ilang malalakas na bugzo ng asol na enerhiya sa mga paniki, sinusubukang makalusot. Gayunpaman, sobrang dami ng malaking bilang ng mga nilalang, at nilamon nila siya, ibinagsak siya mula sa kalangitan. Habang nahuhulog siya, nagkaroon siya ng isang nakakatakot na realisasyon. Sa pagtingin sa malaki, umiikot na vortex ng madilim na enerhiya at kidlat sa itaas, naunawaan niya ang tunay na layunin ng kumpulan. Malapit nang isilang ang isang anomaly king.